Hello po mga Kalingap, welcome back po sa ating munting channel Kalingap Rob po. And syempre, huwag natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, K-Boys at Kalingap partners natin. Syempre, ang mga Kalingap reactors din natin, no? Pasupport na rin po ng kanilang YouTube channel. So ayun mga Kalingap, isang announcement lang po. And syempre, kailangan ko din sabihin kasi alam ko marami na pong naghihintay and sobrang daming fans ang nag-aabang sa ating Kalingap serye with Edrica. So ako bilang content creator, syempre gusto kong maibigay sa inyo ang content na inaabangan nyo, which is yung Edrica nga po, yan. Pero dun lang naman po sa mga fans ng Edrica, kasi di naman lahat ng mga subscribers po natin ay viewers ng Edrica, ano. Pero sa mga nag-aabang, syempre gusto kong ibigay sa inyo kung ano yung gusto ninyo. So noong nakaraan, tinry namin mag 2 beses sa isang linggo, ngunit hindi po natupad dahil yun, sobrang busy ni Erica sa kanyang pag-aaral. So nagsimula yun nung nag-aaral si Erica na di po kami makapag vlog. Talagang once a week na lang po talaga yung kaya. Pero yung sa once a week na yun ay pahirapan pa po. Kaya pasensya na po kayo sa mga Edrica fans nung mga nakaraang linggo na ayun, na matagal naghihintay. Pero ang mahalaga po ay nakakapag-vlog naman tayo. Pero yun nga, dahil sa schedule din ni Erica sa kanyang school, kaya siya yung inaano natin, siya yung sa kanya tayo nag-a-adjust kung kailan siya pwede. Kahapon, ma-vlog sana kami, nag-chat ako kay kina Edu, Erica, na ma-vlog kami kahapon sana. Pero nag-reply sa akin si Erica na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. So ayun, di ko alam kung ano yung sasabihin sa akin. Wala akong idea kung ano sasabihin, pero ang nararamdaman ko lang, meron akong nararamdaman about dun sa schedule nga ni Erica, kasi yun, mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanyang pag-aaral. So nung pagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. Nagkausap po kami nila lola ni Erica, pero wala si Erica doon kasi siya ay nasa mayroon silang group project. So ayun po, kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo, pero nag-request po sila sa akin na ayun na po nilang magpa-vlog. Ayan, sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang mapa-vlog sa atin. At sa kadahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica, through chat lang po, kasi di naman po kami nagkita doon. So tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na mapa-vlog. Then sabi niya, opo kuya, kasi nga yun rin daw na pagdesisyon nila, especially nila lolo. Kaya ayun, sinunod natin. Syempre tayo naman, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung mapapa-vlog sila o hindi. Kung ayaw na po nila magpa-vlog, wala po tayong magagawa. Ako naman po, syempre ako nang namimilit. Kaya nga bago ako mag-vlog, napaalam muna ako kung pwede kayo mag-vlog. Napaalam po ako, especially sa mga baguhan yan. Napaalam ako kung pwedeng mag-vlog, ma-upload sa YouTube bago ako mag-video. So, number 1 na di ko yan pwedeng makalimutan, na dapat magpaalam muna. And ako, nirerespeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, okay. Yun. So, nabigla po kaming lahat. Lalong-lalo na ako nabigla. Lahat kami nabigla. Akala ko lang, sa schedule lang. Akala ko sa magkakaroon ng konting adjustment sa pag-vlog namin. Akala ko yung pag-uusapan. Or may request sila na about sa vlogging, baka meron silang papakiusap sa akin. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So,
ayun, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. So, yun pala ang dahilan. Kaya pala, nung mga nakarang linggo ay ang hirap naming magkaroon ng schedule kay Erica. So, ibig sabihin, halos ayaw na rin niya na palang magpa-vlog, and yun nga, napaka-busy na niya sa school. So, ayun, respetuhin po natin si Erica, huwag po natin i-bash. Kung yun po yung desisyon niya, syempre, respetuhin natin yun. Alam ko mayroon siyang talagang dahilan kung bakit ayaw na niya magpa-vlog. So, ayun, marami pa kami napag-usapan, pero di ko na po sasabihin lahat ng mga detalyado. Yun na lang pong mga importante niyong malaman, kasi dapat ko rin sabihin talaga, kasi alam ko naman may mga naghihintay, kasi pag di ko sinabi, di ko in-announce dito sa ating YouTube channel, baka kung anong isipin at baka maghintay pa sila. Pero at least ngayon alam na nila na wala na po, di nyo na po mapapanood si Erica or ang tambalang Edrica sa ating channel. So alam ko malungkot, maraming malulungkot, isa na ako, isa na kaming team. Actually, lahat kami parang bumagsak yung aming parang sobrang tamlay talaga nung araw na yun. Kasi, ayun, masaya kasi po talaga yung pag nag-shoot kami ng Edrica, napakasaya. And, syempre, may exposure sa mga team ko, ang KRT Boys, yan, lahat. So, masaya. Nag-enjoy kaming lahat. And, yun nga, dahil sa isang iglap lang, biglang wala na. Kaya, medyo mabigat sa aming pakiramdam. Para kaming na heartbroken. Ayan. Pero okay lang naman po. Kasi at least ang nagustuhan ko naman dito, kinausap tayo ng maaga. Hindi na yung pinatagal pa. Talagang kinausap na tayo nila lola, lolo, na yung tunay nilang nararamdaman. And dapat nating respetuhin yun. Kung ano man yung kanilang gusto. So, masakit man, pero kailangan nating tanggapin and kailangan mag-move on. Mag-move forward tayo sa mission natin. Ayan. So, mawala lang yung ating mga stress reliever natin na vlog. Pero, madami namang paraan para magkaroon tayo. Wala pa namang paraan para makapagbigay kami ng stress reliever na vlog, Di lang naman ang Edrica. Kaya, ayun. So, lahat kami talaga nalungkot. And, lahat din kami nagulat, nabigla. Daming pumasok sa isip namin. Daming daming tanong sa amin kung bakit ganun biglaan. Yun nga, napakasaya namin, napakaganda ng samahan. Pero, hanggang ngayon naman, ang alam ko sa GC nila, ng mga Angels, ay nag-uusap pa rin sila. Yung friendship naman namin, wala pa akong sama ng loob kay Erica. And siya, wala. Kina lolo, lola, okay naman yung usapan namin na kung ano dati, ganun pa rin naman kami. Ayan. So, wala akong sama ng loob, wala din silang sama ng loob sa atin. And yun, tinanong ko rin about dun sa pabahay. Tinanong ko sila, so, tay, paano po yung pabahay? So, yun po, ang sagot po nila ay ilaan na lang daw dun sa mga taong mas nangangailangan pa. Yun po yung sagot nila sa akin. Yun namang sponsor ni Sir Jun A, sabi ko nga sa kanila, ay di, yun pong sponsor ni Sir Jun A, di bibigay na lang po namin sa inyo. Kayo na pong bahala. Pero sabi po niya sa akin ay, tanungin niyo muna po si Sir Jun A kung papayag. Yun po ang sagot niya sa akin. Kaya, Sir Jun A, kung nanonood po kayo, sana po mag-chat po kayo sa akin or mag-reply kung ano po yung plano dun sa 500,000 na donate nyo po para kina Erica. Kasi, yun po yung sabi sa akin nila Lolo, na tamin ko muna daw si Sir Jun A kung papayag. So, ibig sabihin, nabawasan na naman po ang ating Kalingap Angels. Talagang malungkot po talaga. Nakakabigla din. Kaya sana po, samahan niyo po kami mga Kalingap
dito sa mga natitira nating Kalingap Angels na matulungan sila hanggang sila ay makapagtapos. So, paano si Edu? Ayan, syempre, isa siya sa ating isipin. Actually, siya talaga yung yung talagang mapupunta yung attention natin kung kumusta si Edu. So, ayun, syempre, sa mga nangyari ay kasi alam naman natin na si Edu talaga yung naglaan ng napakaraming efforts para dito sa tambalang Edu and Erica. Palagi niyang hinahatid sundo, and syempre yung nararamdaman niya ay talagang totoo. And ano man yung mangyari sa kanilang dalawa behind the camera ay nasa kanila na lang yun. Pero dito talaga sa nangyaring ito ay talaga napabilib ako ni Edu. Syempre ni Insan Edu, kasi siya pala ay matagal na pala niyang nararamdaman na yun, yung ayaw na ni Eric ang magpa-vlog. Siya yung mas nakaramdam ng noon pa. Di naman ganun katagal, siguro 1 month ago, mga 1 month ago siguro. Yan, siguro mga ganyan, di naman po ganun katagal talaga. Pero siya po yung unang nakaramdam noon. And siya yung kumausap din, nagbibigay ng advice kay Erica, ganun. Pero hindi niya po sa akin sinabi, di sinabi sa akin ni Edu yung mga sakripisyo niya, na kahit ramdam na niya na ayaw na ni Eric ang magpa-vlog, ay hindi niya sa akin sinabi alang-alang sa ating vlog yun. Alang-alang sa ginagawa naming content para sa mga viewers. So sinabi niya lang lahat ng kanyang mga saloobin nitong nakausap namin si Lolo at Lola na ayaw na nga pong magpa-vlog ni Erica. So ayun, madami sa aming inopen si Edu. Kaya ayun, kahit nararamdaman na ni Edu na ayaw na nga ni Erica magpa-vlog, ay yun, tuloy pa rin yung pakikisama niya na ni minsan hindi sa akin sinabi, hindi sa team sinabi. Talagang kung ano yung dapat niyang gawin, ginagawa niya na walang reklamo. Kaya grabe, saludo kami kay Edu. Sobrang bait po. Sobrang bait ni Eds. So, yun, hinayaan niya lang kung ano man yung alang-alang po sa respeto niya sa akin, alang-alang sa respeto niya kay Kuya Bal, alang-alang sa team. Nagsakripisyo siya. Hindi niya sinabi yung mga nangyayari, Kasi kung matagal na sa akin sinabi kung sinabi niya sa akin kaagad na minsan parang ayaw na mag-vlog ni Erica, ako talaga mabilis ang action ko na titigil ko na. Agad kong kakausapin, and ayun, kung ayaw na, edi tigil na po talaga. Pero hindi niya sa akin sinabi. Hinintay niyang magsabi mismo ay sila Erica. So yun na nga po, nangyari na nga po. And saka naman ni Edu sinabi yung mga pangyayari naman na hindi ko naman po alam. So dito naman po, naiintindihan naman natin si Erica na baka nahihiya sa akin. So wag po natin siyang iba siya, Huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi baka nahihiya lang siya sa akin na magsabi na ayaw na nilang magpa-vlog. So ayun, ang nagsabi sa akin si Lolo at si Lola niya. Kaya sana, ang wish ko lang din kay Erica na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, Kasi kami lang naman talaga ang gusto namin hanggang dulo na matulungan natin si Erica hanggang sa kanya. Hanggang siya yung maging na talaga, yung matupad niya yung pangarap niya, makatapos siya ng pag-aaral. Pero ngayon nga na pinutol na niya yung connection sa atin, pinutol na niya yung karapatan natin na makatulong. So, I think kaya na nila. I think di naman siguro nila gagawin yun kung hindi nila kaya, di ba? And ako naman, madali lang naman po akong kausap kung may pakiusap kayo sa akin about sa pag-vlog natin, kung may pakiusap kayo sa akin, lapitan lang ako, sabihan lang ako, at napakadali lang yan. Kung ayaw nyo na mag-vlog, okay, mabilis lang akong kausap. Wala pong problema sa akin. Siyempre, ako,
mas nire-respeto, ay, mas masusunod pa rin yung beneficiary natin, ano. Kaya, ayun, so ayun, pag-pray na lang din natin si Erica na maging successful without us, ano, na makapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong ng kanyang pamilya. Siyempre, yung mga samahan, siyempre di namin makakalimutan. At andito pa rin naman kami kung kailangan niya ng tulong. Dito lang kami. And naiintindihan ko naman, siguro meron talaga siyang rason kung bakit ayaw na niya magpa-vlog, ano. So, ayun. Maraming salamat po sa Edrica fans na sumama sa atin, nakisaya sa 32 videos na yon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung ilang months na tayo nagpa-vlog kina Erica, ano. Pero dun sa 32 videos na yon, sobrang saya talaga. Thank you sa inyong lahat. Ayan, sa nakipanood ng premiere. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor, Edrica fans. Thank you so much po. And ayun, medyo malungkot itong balitang ito. Pero sana patuloy nyo pa rin po kaming suportahan. Lalong-lalo na po si Edu, na talagang nakuha niya ang saludo natin. Kasi siya talaga nakaranas, nakaramdam ng lahat, no? Bago sabihin nila Erica at Lola na ayaw na magpa-vlog. Kaya wala akong masabi dito kay Edu. Grabe yung respeto niya sa atin, na kahit yung katandem niya ay ayaw nang magpa-vlog, pero siya pilit niyang sinarili na lang niya, alang-alang po sa atin, alang-alang po sa inyo mga viewers, alang-alang sa mga supporters. Kaya maraming salamat po sa mga fans ng Edrica at syempre ng buong Team Kalingap. Ayan, thank you po. And yun, God bless po sa lahat. Mabuhay po. Mabuhay po ang bawat isa.